Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa statements ng isang political analyst, si Professor Malo Tikia. Sa interview sa kanya ng DZAR, may description siya kay Speaker Romualdez na wala siyang statesmanship. Ano ibig sabihin nun? Walang modo? O may pagkabastos? Bakit nasabi ng isang political analyst na walang statesmanship, walang modo ang Speaker of the House? Okay, panoorin natin itong Malo Tikia, isang kilalang political analyst. We all know that this is a former president who became a Speaker of the House also. Ganun yun eh. Tapos bigla mong ginanon lang, hindi ba? So, at saka ma'am, ang mga speaker may statesmanship yan. Exactly. Kahit si Speaker Joe, yan, mahilig yan may kaaway. Si Speaker Mitra, si Speaker Sunny Belmonte. Oo, magkakaaway, pero pagdating mo sa plenaryo, pag-upo, no? Tatay Yeah. Oo, yayapusin niya, sasabihin niya, pasensya na ka. Yung ganun. Ito, yung hindi open na visit siya, ganun. Yeah. Okay. May tatanong ako about that. Kasi nasa taas at nagsasabi nga na ako ang leader dito, ako masusunod. So, yun ang nakakalungkod kasi yung tradition ng House na statesman-like ang pinuno, nasa-set aside. Oo. Okay, so ang rason na kulang sa statesmanship ang speaker natin yan is yung 2 beses nilang dinimote ang former president. At itong pangalawa, nung Monday, wala doon si PGMA. Nasa official travel abroad. Official travel, Hindi man lang siya kinontak para kunin ang kanyang panig kung pabor ba siya sa resolusyon o hindi. Walang ganong ginawa. Basta lang tinanggal. Yon ang sinasabi ni Professor Tikia na no statesmanship. So binanggit niya yung mga former speaker of the House, Belmonte, Mitra, Divinesia, mga astig ang mga yan. Galit. Kaya lang pag nasa plenary, very behave, parang tatay. Ang nangyari dito sa ating speaker is naging palaban. Wala na yung statesmanship. Palaaway na. Bakit? Dahil natamaan. Akusahan ka ba naman ng most rotten institution? Bato-bato sa langit. Ang matamaan, huwag magagalit. Okay. Anyway, i-share ko sa inyo ang iba pang portion sa interview ng DZAR kay Professor Malo Tikia. May nakikita na kasi ang mga tao, or maybe many of you feel, regarding the political arena. Hindi ba? So, minsan maraming lumalabas ng mga, may game plan ba ito? Ano ba ang plano? May step 1, 2, 3 ba ito? So, sa mga nangyayari ngayon, bago natin himayin yun, what do you see and what do you feel? What is your observation about the political arena na sa air ngayon? Well, ang aking nakikita sa magkakasunod na 3 araw na halos tayo'y talagang akala mo may political na typhoon o bagyo, no? Nung nagbukas nung Lunes, kagagaling lang nila sa 5 linggo na pahinga. Bakasyon. Oo, bakasyon na yun nga bayad ng taong bayan ang bakasyon nila, no? 5 linggo 'yan. Sana all. Di ba? Mas maganda kung sana all nga, no? Pero nakita natin nung Lunes, ako hindi ko alam na magkakaganon. May tumawag lang sa akin at ang sabi sa akin, may nangyayari sa House. Tapos, I tried accessing, sinubukan ko makuha yung House Resolution 1414, pero hindi available sa online, no?
So sabi ko, ano kaya yun? So ang media, nagpupustahan, nagte-text kami, ano sa tingin mo? Sabi ko, pero parang kaya ka nabahala, si speaker parang Speech. deliver. Ang lokohan nga, nag-deliver si speaker ng SONA. Kasi tumayo siya doon, di ba? He explained. And usually, alam ito nung mga nagko-cover ng house, no? Pag galing sa recess, wala namang speech yan. Katulad ng ginawa ng Senado, nagbasa sila ng order of business, tapos kung ano na yung dapat pag-usapan, no? Sa house na iba, may speech. After nung speech, kinonvert nila ang House into a committee of the whole, na wala namang urgent na committee of the whole mo, no? Pagkatapos nakita mo, isa-isa sa mga partido ang nagsalita tungkol dun sa 1414. So, ang binabanggit lang dun sa 1414, yung title. So parang pagbibigay ng pagsang-ayon sa liderato ni Speaker Martin Romualdez, pagdepensa sa imahe ng House of Representatives, yun yung kagulat-gulat nung Lunes, no? Again, babalik tayo sa pag-aaral tungkol sa legislative body o kongreso. Wala kang nakikita survey o na ang legislative body minamahal ng tao. Kaya yan hindi lumalabas kasi parating, elected. Kayo ang representante namin, inelect namin kayo. Pero usually, ang disconnect, hindi nabibigay ng kongreso o ng legislative body ang gusto ng taong bayan. Kasi maraming rason dyan. One is the economic interest of the members. Second is, nag-iiba na pag nahalal. Pangatlo, which is really the most controversial, is the role of cash, soft, and hard. Ang ibig sabihin nun, hindi ang pangalan pork barrel, na iba ang pangalan, pero yun yung dinadanggel, yung carrot and stick. So kung ikaw ay nasa administrasyon, meron kang cash, hard, at soft. Kung hindi ka sa administrasyon, meron ka pero hindi ganun kalalaki. So yun yung kaya mo makikita, hindi ko maintindihan kung sino nag-advise kasi pinapakita na by political party may sumusuporta sa akin, by the number of those who signed, at alam naman natin yan, ang pag-sign ng mga panukala parang toilet paper ang lokohan kasi pirma ka lang ng pirma in the hope na kasama ako sa majority. Pagkatapos, after nun, immediately nagkaroon ng committee report, immediately nagbotohan sa plenaryo. So, makikita mo dun sa House, ibang-iba sa nangyari sa Senado. Sa Senado, nag-order of business, nag-meeting sila, bipartisan. Pagkatapos, they acted on the third reading copy, on third reading rather, yung Tatak Pinoy. Yeah. So, meron silang output. Yun hindi nga, politika. Parang actually, tama, yung sinabi mo kanina, people did not expect, nakakabalik lang from bakasyon, gumawa ng ingay na ganito, right? So, parang nangyayari, yung kongreso, parang suddenly, dati naman, tuloy, yung Canada, yung gumagawa sila ng mga kailangan na i-session. Pero ito kasi, nagiging parang sila, na pupunta sa issue-based, no? Yung ibig ko sabihin, parang nagkakaroon ng kontrobersiya, yung ganyan. Okay, I want to ask you, because si Speaker, Romualdez talaga ang medyo no? Yung umaangat na usapan sa ganito, right? Ngayon, parang meron kasing isang tinitingnan yung mga tao pag ina-analyze nila na si former President GMA, di ba? Tinanggal yan before as a majority deputy speaker. Senior deputy. Senior deputy speaker. Naging deputy speaker na lang. Aba, ngayon naman, biglang after nitong 14-14 na ito, biglang tinanggal na rin sa as a deputy speaker. So suddenly, talagang nakita mo yung double demotion, parang ganon. At ngayon, ordinaryo Congress member siya. So pagdating sa gato, anong nakikita mo doon?
Ma'am, alam mo, kung kumbaga sa history, no? Maraming first ito. First time na naging Committee on the Whole na ang pinag-uusapan politika. Yeah. First time na ang dating Pangulo ay 2 beses na demote, katulad ng sinabi mo, in one regular session. We are now in the second regular session. Naalis siya nung Mayo 2023. Tapos naalis siya uli kahapon. Hindi Ang ba? nakakatawa noon, Double talaga. wala siya dito. Parang, Wala parang siya dito. tinapos na, no? Tinanggal na siya Oo. talaga sa posisyon. Oo. Wala siya dito, nasa official travel siya at alam naman niya ng liderato, pero hindi naman nag-reach out na, ma'am, alam mo, may 1414 kami. Wala. Basta inalis. Nasa abroad kasi siya, di ba? Nasa So, hindi abroad, siya nakapirma. diba? Kaya hindi siya Oo. makakapirma. Pero usually yan, ang ginagawa, lalo na sa mga datihang pangulo, tinatawagan, ma'am, meron kaming panukalang ganito, ano ba sa tingin mo? Wala namang nagganon sa kanya. Si Sid Ungab, na taga Davao, na very close kay Vice President, sinama rin. Yes. So, Doon nagkakaroon ang ng kulay nakikita mo yun na basta't ikaw ba ay lalo tuloy Antay. lumalakas na parang it's about against Duterte. Kasi Oo. itong dalawang tinanggal na to, no, dinemote nila, actually, kilala naman na, close and supporter of ex-President Duterte, diba? So, hindi mo Yeah. ma-avoid yung mga tao na may power play na nangyari.